Kabanata 1356. Ngumisi si Nick, "Oh, distressed ka ba? Ano ang pambubugbog?" Kahit na makakuha siya ng isang kutsilyo at bala, hindi niya kailangang isa-puso. Sumimangot si Avery, "Nick, si Elliot ay hindi katulad mo." Pinutos siya ni Nick, "Ito ang Yonroval. Huwag banggitin ang nakaraan, kabilang ang kanya kaso sa Ariadne, tapos na." Yumigting ang mga kilay ni Avery, babalik si Elliot kay Ariadne. Sabi niya pupunta siya. Pabalik kapag nalutas na ang usapin dito. "Nick, kailan niya sinabi sa'yo?" "Avery, ilang araw na ang nakalipas." Nick sneered. Noong gabing namatay si Christian, nangako siya kay Kyrie na hinding-hindi umalis ka ulit sa Yonroval. Nagbago ang ekspresyon ni Avery. Siya ay mapatla, at ang kanyang mga mata ay wala na maliwanag. "Hindi na ako makatiis." Hindi sinasadya ni Nick na gawing hindi komportable si Avery. Pero maya-maya malalaman din ito ni Avery. Mas mabuting sabihin ni Nick sa kanya ngayon kaysa sa sinabi ni Elliot sa kanya ng personal, ngunit siya ay ganap na hindi handa. "Marami pang bagay na hindi mo kayang tiisin, gusto mo bang marinig?" Nick, itinulak ang tissue box sa kamay niya. "Kung gusto mong umiyak, umiyak ka lang ng mabilis para hindi lumabas ng sasakyan at umiyak mamaya, ang pangit." Natahimik ang boses ni Nick at biglang bumagsak ang mga luha ni Avery. "Ano ang mas hindi kakayanin? Sabihin mo." Pinunasan ni Avery ang mga luha sa mukha niya. Isang tissue at tanong habang nakatingin sa kanya. Nanlambot si Nick. Ayaw niyang magsalita. Kung sinabi niya ito, si Avery ay hindi maaaring umiyak at sumabog. Lumuluha. "Nick, bakit hindi mo tanungin si Elliot? Tapos na siya ngayong gabi kaya libre niya. Sabihin mo sa akin ngayon." Mahigpit na pinisil ni Avery ang tissue, matigas ang tono niya, at siya ang mga mata ay naging mas matatag. "Huwag kang mag-alala, I'm mentally prepared." "Nako, hulaan mo talaga. Kung mananatili siya rito at hindi aalis, gagawin iyon. Ibig sabihin kailangan niyang magkaroon ng anak kay Rebecca." Tumaas ang kilay ni Nick. Kung ipinanganak ni Rebecca ang kanyang anak, mas magiging inseparable ba dito si Elliot? Pagkatapos mong makita siya ngayon, maaari mo na siyang isuko. Biglang bumagsak si Avery, at ang kanyang mga luha ay bumagsak na parang baha. "Nick, handa ka na ba sa pag-iisip?" Iyak ng iyak si Avery. Paano siya nakalabas ng sasakyan? Si Nick ay hindi makababa ng sasakyan mag-isa, kaya hayaan ang driver na hilahin siya palayo. Umubo si Nick. "Huwag kang umiyak, lalabas ako ng kotse. Kung hindi ka lumabas ang kotse, hihilingin ko sa driver na ihatid ka sa parking lot." Biglang tumigil sa pag-iyak si Avery, ngunit nanatiling bumagsak ang kanyang mga luha. Hawak ang tissue box, binuksan niya ang pinto ng kotse gamit ang isang kamay, balak niya lumabas ng sasakyan. "Koy, hindi mo kailangang maging desperado." Pinigilan siya ni Nick bago lumabas ng sasakyan. Kung mamatay si Kyrie, maaaring mabaligtad ang pangako sa pagitan nila. Ngunit ito ay hindi ganon kadaling patayin si Kyrie. Ayan yun. Huminga ng malalim si Avery at lumabas ng sasakyan. Mas malakas ang ulan. Dati, binuksan niya ang payong at naglakad sa likod ng mga tao. Sa ganitong paraan, maginhawa para sa kanya na makita si Elliot nang hindi natutuklasan ng pamilya Jobin. Naramdaman ni Avery na parang may pinindot ang pause button. Nakahinga pa siya, at nag-iisip, ngunit hindi siya makagalaw. Nais ni Elliot na magkaroon ng anak kay Rebecca at gustong manirahan dito nang tuluyan. Ito ang huling bagay na gusto niyang makita. Kung si Avery ay nasa Ariadne, maaari pa rin siyang makaisip ng paraan, ngunit ito ay kay Kyrie teritoryo, at wala siyang magawa.
She even thought pessimistic ally, maybe after meeting Elliot today, the two of hindi na sila magkikita sa hinaharap. Kabanata 1357. Sa sandaling umalis si Avery dito, marahil ay hindi siya papayagan ni Kyrie na tumuntong sa lupaing ito muli sa hinaharap. Pagkaraan ng ilang sandali, isang kabaong ang isinagawa ng mga kamag-anak at kaibigan ng mga Jobin pamilya. Nakita niya ang matatag na figure ni Elliot. Mukhang naging miyembro na ng pamilya Jobin si Elliot ngayon. Kung hindi, bakit hinayaan siya ni Kyrie na tulungan si Christian para tulungan ang espiritu? Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang sumakay sa funeral car na naghatid ng kabaong. Hindi mabilang na mga luxury car ang nawala sa paningin. Hawak ang kanyang payong, sinundan ni Avery ang karamihan at tahimik na umalis. Hindi niya kinuha isang taxi at dahan-daang naglakad pabalik sa hotel. Ang bodyguard at si Xander ay umiinom ng tsaa sa lobby sa unang palapag ng sa hotel at nagulat sila nang makita nila si Avery na papasok mula sa labas. Akala nilang dalawa ay nagpapahinga si Avery sa hotel room. "Boss!" Sigaw ng bodyguard sa kanya. Natigilan siya saglit ngunit hindi siya nag-react. Naglakad siya patungo sa elevator na wala sa inertia. Nang makitang may mali sa kanya, lumapit si Xander at hinawakan siya. "Pabalik. Anong problema mo? You're out of your mind, hindi ka dapat pumunta sa eksena. Para manood ng libing ni Christian, tama ba?" Bumalik sa katinoan si Avery, "Aba, bakit ka nandito? Bakit hindi mo sinabi sa amin nung lumabas ka?" Dinala siya ni Xander sa sofa sa may hall at umupo. "Paano kung nasa panganib ka? Walang makakapansin sa akin ngayon." Unti-unting naging matino si Avery, ngunit siya malamig ang boses. "Elliot is for the sake of Sandhaden, away and Agrita." Kondisyon ni Kyrie. Tiniling ni Kyrie kay Elliot na magkaroon ng anak kay Rebecca at manatili dito sa buong buhay niya. Matagal na itong alam ni Xander kaya kalmado ang mukha niya. Ang bodyguard ay natigilan, "Kung gayon, bakit tayo nananatili dito? Bakit? Hindi ba tayo pinaalis ni Kyrie?" Paliwanag ni Xander, "Siguro dahil masyadong nagmamalasakit si Elliot kay Avery. Kyrie, as far as profit is concerned, kakayanin ni Avery ang chess piece ni Elliot." Ang bodyguard, "Nakita mo na si Kyrie. Ito ay isang magandang hula, maaari mong hulaan ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng pagkakakilanlan ni Kyrie." Xander sabi, nakasimangot. "Hindi ko alam kung kailan ako makakaalis dito." Ginamit lang nila ng bodyguard ang ID number nilang tatlo para subukan bumili ng mga tiket sa ticketing app. Siya at ang mga ID card ng bodyguard ay maaaring bumili tiket, ngunit hindi magagawa ng ID card ni Avery. Sa 9 p.m., umalis sa hotel sina Elliot at Rebecca pagkatapos ay entertain ang mga bisita. Pagdating nila, palabas ng hotel, sinamantala ni Kyrie ang alak at kinuha ang kamay ni Elliot na parang pagbabanta at pagpapaalala sa kanya na hihintayin niyang susunod na hawakan ang kanyang apo. Ang isang apo ay hindi mabuti, isang apo ay dapat ipanganak. Ang isang bata ay maayos, ang dalawang bata ay mas mahusay, ang tatlong bata ay hindi masyadong marami, kung sila maaaring magkaroon ng 4, 5 o 6. Maaari niyang palayain si Elliot. Walang ekspresyon sa mukha ni Elliot mula simula hanggang dulo. Pagkatapos niya, pumayag sa kondisyon ni Kyrie, parang wala na siya sa katawan. Alam ni Rebecca na nag-aatubili si Elliot ngunit naniniwala siya na hanggat siya malambing ang pakikitungo sa kanya, basta may mga anak, tiyak na kaya nila para baguhin siya. Pagbalik sa villa, inilagay ni Rebecca ang tubig na pampaligo para sa kanya at pinainom siya ng apaligon.
Hindi naman tumanggi si Elliot. Makalipas ang kalahating oras lumabas si Elliot sa banyo. Ang malapolkong mga mata niya biglang lumabo. Nakita niya si Rebecca na naka-sexy nightdress na nakatayo sa tabi ng kama naghihintay para sa kanya. Elliot, hindi na masyadong masakit ang sugat ko, lumapit sa kanya si Rebecca. Magiliw at kinalas ang kanyang pantulog, alam kong pagod na pagod ka sa mga ito. Araw. Kumiga ka lang at hayaan mo akong gawin ang iba. Kabanata 13:58. Kinuha ni Rebecca ang pag-uugali ni Avery sa paghabol sa pag-ibig sa libu-libong milya. At tumatakbo sa Monroeville para hanapin si Elliot na maaaring magustuhan ni Elliot ang mga aktibong babae. At masyadong passive si Rebecca kanina. Kaya ngayong gabi kailangan niyang kunin ang inisyatiba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inangat ni Elliot ang kamay niya. Rebecca, may nakalimutan akong sabihin sa'yo, mabilis na sinuot ni Elliot ang pantulog. At kinabit ang kanyang sinturon, may problema ako dyan. Natigilan si Rebecca. Naghinala siya na mali ang narinig niya, at siya, nakasimangot. Napag-usapan niya ang isyong ito sa yaya noon at sinabi ni yaya na siya maaaring magkaroon ng 3 anak kay Avery at pagkatapos nito ay magkakaroon ng problema ang paggalang na iyon. Namula si Rebecca sa kahihiyan at binawi ang kanyang maliit na kamay sa kawalan. Tapos dati noon, ngayon. Kapag ang isang lalaki ay 30 taong gulang ang kanyang pisikal, hindi na magiging kasing ganda ng dati. Seryosong pag-amin ni Elliot na mayroon siyang isang problema, mas mabigat ang problema ko kaysa sa mga ordinaryong lalaki. Hindi ko masabi ang mundo tungkol sa ganitong uri ng bagay at sana ay huwag mo itong sabihin. Maaari kang magkaroon mga bata sa ibang lalaki. Ilalagay ko ang sa iyo sa oras na iyon. Tinatrato ito ng bata na parang ito ay kanyang sarili. Natigilan si Rebecca. Siya shook kanyang ulo ng katutubo pagkatapos natigilan sandali. Kung ayaw mong hanapin ito sa iyong sarili, matutulungan kitang hanapin ito, bumaba ang tingin ni Elliot. Her and discussed with her, how about my bodyguard? Bagamat siya ay iyong bodyguard ng ama, sobrang talino niya. Kung mahanap mo siya, marami siyang matitipid. Problema at hindi na kami aabalahin ng iyong ama ng paulit-ulit tungkol sa pagkakaroon. Mga bata, natigilan si Rebecca. Mukha siyang namutla at walang gana na nagsabi pero hindi ba? May relasyon kayo ni Avery hindi pa nagtagal. Bakit hindi mo kaya? Malamig na sagot ni Elliot, sino ba ang nagsabi sa iyo na nagkaroon ako ng relasyon sa kanya? Nakita mo ito. Umiling si Rebecca na may luha sa kanyang mga mata, hindi ko ito nakita pero lagi ko. Akala mo normal ka tapos may 3 anak kayo ni Avery. Nakaraan na iyon. Nang makakita ako ng magandang babae na tulad mo ngayon, ang katawan ko hindi magre-react. Dumampi ang mga daliri nito sa magandang pisngi nito. Bumaba ang tingin ni Rebecca sa private part niya na nakababa at hindi tumugon. Biglang binawi ni Elliot ang daliri niya at pinapili siya, go umamin sa iyong ama o magkaroon ng isang sanggol na may bodyguard. Si Rebecca ay nasa isang partikular na magulo at ayaw niyang pumili alinman. Pwede ba kitang samahan sa ospital para magpagamot? Paano kung mapagaling ito? Nagmakaawa siya. Pagpapagaling. Natatakot ka bang hindi malaman ng iba na may problema ako? Elliot. Itinaas ang labi at gumanti. Hindi, gusto kong maging malusog ka. Ako ay malusog, maliban doon, ipinagtapat muli ni Elliot na hindi niya ito masiyahan. Ang isang tao ay hindi magsasabi ng ganoong bagay kung ito ay hindi talaga masama. Namula ang mukha ni Rebecca at nanlamig ang kanyang katawan.
Umupo si Elliot sa tabi ng kama at sinabing kung gusto mo akong hiwalayan pagkatapos ng habang makakausap mo ang iyong ama. Ngayong kakaalis lang ng panganay mong kapatid at iyong si tatay ay nalulumbay. Huwag mo siyang pakialaman sa ating mga gawain. Umupo si Rebecca sa tabi niya, ipinahayag ang kanyang saloobin, hindi kita hihiwalayan. Kahit hindi mo magawa iyon, hindi kita hihiwalayan. Elliot, matulog na tayo ngayong gabi, hayaan mo akong mag-isip muli. Oo. Itinaas ni Elliot ang kamay at pinatay ang ilaw. Ngayon sa hotel sa araw, nakita ni Elliot si Avery nang siya ay nagpapadala. Christian sa libing. Sinabi sa kanya ni Nick na nandito si Avery. Sinabi rin ni Nick kay Elliot na may suot si Avery asul na palda ngayon. Kaya't sinulyapan niya ang karamihan at nakita niya ang figure nito. Kahit na sumulyap lang si Elliot sa kanya mula sa malayo, nakita niya ang pag-agos ng luha pababa sa kanyang mukha. Ang larawang iyon ay palaging umiiral sa kanyang isipan, nagtatagal. Laging naniniwala si Elliot. Kanyang panloob na damdamin. Ngayon naiintindihan na niya kung sino ang nagmamahal sa kanya at kung sino ang gumagamit. Magbibigay siya ng tamang patnubay sa kanyang puso. Mayroon na siyang 3 anak at ayaw na niya. Kung hindi niya makuha ang pananagutan ng isang ama sa kanyang anak, bakit nangganganak ng isang bata? Kaya mas gugustuhin niyang aminin na hindi niya kaya kaysa bigyan ng pagkakataon si Rebecca. Sa hotel, iminulat ni Avery ang kanyang mga mata at tulalang tumingin sa kisame. Kabanata 1359. Matapos bumalik sa silid mula sa hapunan, siya ay nasa ganitong estado hanggang ngayon. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili niya sa sarili niya, dead end nga ba ang narating niya? Ito ba desperado na talaga? Walang inner voice ang tumugon sa kanya. Dahil mas alam ni Avery kaysa sino man iyon sa kasalukuyang sitwasyon, siya ay hindi lamang hindi kayang protektahan ang kanyang sarili, lalo pat iligtas siya at ang pag-ibig ni Elliot. Nabawi man ni Elliot ang alaala niya ngayon at tinawagan siya para sabihin na ang babae. Ang pinakamamahal niya sa kanyang buhay ay siya, hindi ito makakatulong. Sa harap ng buhay at kamatayan, ang lahat ay tila hindi gaanong mahalaga. Mga 2:00 ng umaga, nang patayin na sana ni Avery ang ilaw para matulog. Biglang umilo ang screen ng cellphone niya at may pumasok na text. Nang makita ang mensahe na ipinadala mula kay Elliot, ang kanyang puso ay tumibok ng marahas na parang siya muling nabuhay mula sa isang namamatay na estado. Sumagot si Elliot sa mensaheng ipinadala niya noong nakaraang araw, teka minuto. Matapos basahin ang mga salitang ito ng paulit-ulit, lumipas ang 10 minuto. Nag-alinlangan siya kung sasagutin siya, at lumipas ang 10 minuto. Basta kapag siya, nagpasya siyang magpadala sa kanya ng mensahe at tanungin siya tungkol sa kanyang susunod na plano. Lumipas ang kalahating oras. It's already 3:00 in the umaga, tulog na siguro si Elliot, di ba? Mensahe siya ngayon, huli na. Lahat ay huli na. Kung sinabi niya sa kanya ang totoo ng mas maaga, hindi siya pupunta sa Yonroville. Nagmamadali. Kung hindi siya pupunta sa Yonroville, hindi siya magiging pawn ni Kyrie. O kung nakinig siya sa kanya noong una at umalis sa Yonroville kanina, hindi gagawin ni Hayden pumuslit upang patayin si Christian, at si Elliot ay hindi magagapos dito para sa natitirang bahagi niya buhay. Talagang marami akong maling hakbang. Biglang pumintig ng malakas ang ulo niya. Pagkatapos huminga ng malalim, binuksan niya ang drawer, natagpuan ang painkiller at mabilis na inilagay ang tablet sa kanyang bibig. Hiniling sa kanya ni Elliot na maghintay, hindi alam kung gaano ito katagal. Marahil maaaring gawin muna ni Avery ang operasyon dito. Hindi alintana kung si Elliot
Makakabalik kay Ariadne sa hinaharap, mabubuhay siya ng maayos at palakihin ang kanilang tatlong mga bata. Mabilis na gumagana ang mga painkiller. Nang hamupa ang sakit sa kanyang ulo, pinatay niya ang ilaw sa tabi ng kama. Makalipas ang ilang oras, madaling araw na. Sa almusal, sinabi ni Avery kay Xander na maaari siyang operahan muna. Tuwang-tuwa si Xander. Pero hindi ako nakatulog kagabi. Kailangan kong bumalik sa kwarto ko para makahabol. Kumakain ng almusal. Hindi nakatulog ng 1 minuto si Avery kagabi. Inaantok na siya ngayon. Nakikiramay si Xander, well, don't worry. Hanggat sumasang-ayon ka sa operasyon, magiging maayos ka sa loob ng ilang araw. Pupunta ako sa ospital para magpabok ng ward at isang operating room para sa iyo. Avery, Xander, salamat. Hindi pa huli ang lahat para pasalamatan mo ako kapag naging matagumpay ang operasyon, Xander. Dinalhan siya ng isang baso ng mainit na gatas at nagpatuloy, inumin mo muna ang gatas pagkatapos ay matulog. Mabuti. Pagkatapos ng almusal, pumunta si Xander sa ospital. Pagpasok sa ospital, bigla siyang naakit ng isang pamilyar na anino. Bakit napunta si Rebecca sa ospital? Hindi napigilan ni Xander na sumunod sa yopek ni Rebecca at sumunod sa kanya. Ito ay higit sa lahat dahil hindi nagmamadali si Avery na ma-ospital, kaya hinayaan niya. Sarili niyang tsismis ganito. Nang makita niya si Rebecca na naglalakad patungo sa mail department, kumakbang si Xander pasulong at pinigilan siya. Miss Joban, bakit ka pupunta sa lalaki? Departamento. Kabanata 1360. Ang isang babae na dumarating upang makita ang andrology ay medyo nakakagulat. Kinindata ni Rebecca ang kasamang bodyguard at pinakiusapan ang bodyguard. Umatras muna. Tanong ni Rebecca kay Xander, bakit ka nasa ospital? Pupunta ka ba para makita ang departamento ng lalaki? Napakamot ng ulo si Xander, hindi, sumama ako sa iyo. Sinundan mo ako. Napasimangot si Rebecca. Hindi, na-misunderstood mo ako. Pumunta ako sa ospital ngayon para sa isang bagay, hindi ba ako tell you before na magkaklase kami ni Avery? Isa rin akong doktor, kumakain din ako. Hapunan kasama ang vice-presidente ng ospital na ito. Matapos makuha ang kanyang paliwanag, binitawan ni Rebecca ang kanyang pagbabantay. Hindi ako nandito para magpatingin sa doktor, narito ako para magtanong. Nagising si Rebecca kaninang umaga at nalaman na wala na si Elliot. Sabi ng yaya, maagang umalis si Elliot. Hindi sinabi ni Elliot kung saan siya pupunta o kung kailan siya babalik. Hindi komportable si Rebecca, kaya pumunta siya sa departamento ng andrology ng ospital upang magtanong tungkol sa mga problema ng mga lalaki kung maaari silang gamutin ng maayos. At ang epekto sa pagkakaroon ng mga anak. Mahiyain talaga si Rebecca. Napakahigpit ng edukasyon ng kanyang pamilya, dati pagpapakasal kay Elliot, wala siyang malapitang pakikipag-ugnayan sa lalaki. Kung hindi siya pipilitin, hindi siya pupunta sa mail department. Mga tanong sa pagkonsulta tungkol sa andrology. Napangiti si Xander, ikaw. Tingnan mo medyo madaming pasyente ngayon, bakit hindi mo muna ako tanungin kung sakali? Kaya mo bang sagutin ang mga tanong mo? Napatingin si Rebecca sa departamento ng lalaki. Kung pupunta siya, kailangan pumila. Kaya lang maraming pasyenteng lalaki ang nakapila sa labas bridge. Medyo napahiya siya. Paulit-ulit na nagpumiglas si Rebecca, lumabas ng mail department at nagpa siya na tanungin muna si Xander. Kung hindi maintindihan ni Xander, darating siya at tanong sa doktor. Umupo ang dalawa sa isang breakfast restaurant sa labas ng ospital.
Nag-almusal si Xander kaya umorder siya ng inumin at hindi umorder si Rebecca. Anumang bagay. Dr. Xander, totoo bang hindi ito magagawa ng isang lalaki pagkatapos niyang 30 taong gulang? Tanong ni Rebecca sa mahinang boses. Nabulunan bigla si Xander, hindi, di ba? Bakit mo tinatanong iyan? Sino sa pamilya mo? Hindi ba maganda? Kumunot ang noo ni Rebecca, hinaan mo ang boses mo. Sino sa tingin mo ang hindi maganda sa akin pamilya? Tatay ko kaya ito. Kahit patay na ang tatay ko, hindi niya sasabihin sa akin. So ibig mong sabihin, Elliot, hindi siya inisip ni Xander dahil siya dapat maayos. Kung hindi, hindi na muling buntis si Avery sa lalong madaling panahon. Huwag mong sabihin. Kung hindi, magagalit siya. Kuminga ng malalim si Rebecca at last. Gabi na hiniling ng tatay ko na mabilis kaming magka-baby kaya pag-uwi ko gusto ko makipagkita kay Elliot ngunit wala siyang interes sa akin. Sabi niya hindi niya kaya. Gawin mo yan. Pinunasan ni Xander ng tisyo ang bibig niya. Napaka-interesante nitong si Elliot. Walang ganap na problema sa kanya at nagawa niyang tanggihan si Rebecca. Mukhang sweet at cute si Rebecca at may magandang figure. Karamihan sa mga lalaki ay hindi makahawak siya kapag nakita nila siya. Ngunit nang humarap si Elliot sa kanya, ang kanyang puso ay nasa tubig pa rin na maaari lamang ipakita na may ibang babae siya sa puso niya. Kumunot ang noo ni Rebecca, Dr. Xander, hindi po ba magagamot ang sakit na ito? Siyempre hindi kung ito ay gumaling o hindi, wala siyang balak na pagalingin ito. Pero pinakiusapan ako ng tatay ko. Bigyan mo siya ng baby. Sabi ni Xander, Elliot won't let you touch it. Kahit na ito ay hindi masyadong mahusay sa iyong paggalang, hanggat hindi ito problema sa kalidad ng tamad, hindi ito makakaapekto sa pagkamayabong. Huwag kalimutan mag-like mga ka-Avery.